Inihanda na ng ilang ospital sa Metro Manila ang mga gagamitin para sa mga biktima ng paputok, lalo ngayong patuloy ang pagtaas ng firecracker-related injuries. Live mula sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, marami na bang sinusugod dyan na biktima ng paputok? Cheryl, naputukan sa mata, paso sa katawan at ang mas nakakalungkot, hindi kumpleto ang daliri sa bagong taon. Ganyan ang sinapit ng mga biktima ng paputok dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Ayon nga sa DOH, patuloy ang pagtaas ng bilang ng firecracker-related injuries sa bansa bago ang bisperas ng salubong sa 2025. Hindi alintana ng mga batang ito sa barangay 647 sa Baseco Compound sa Maynila ang peligro na dala ng boga. Inabutan ng News 5 ang grupo ng mga kabataang ito na tila nag-showdown sa palakasan ng boga. Sila mismo ang gumawa nito mula sa PVC pipe, bote ng plastik at lata ng sardinas. Daan-daang boga na ang nakumpiska at sinira ng barangay. Pero aminado ang mga otoridad na hirap silang sitahin ang mga batang gumagamit ng boga. Kung minsan, malayo pa lang kami, tumatakbo na. Tapos pinapayuhan din namin mga magulang po na kung pwede sawayin yung mga anak nila. Kasi baka mamaya kung maka-aksidente ng kapwa bata. Sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, umakyat na sa 17 ang bilang ng mga nasabugan ng paputok. Karamihan sa kanila, biktima ng mga iligal na paputok tulad ng King Kong, 5-star, Plapla at Boga. 4 sa mga biktima naputulan ng mga daliri bago pa man isugod sa JRRMMC sa tindi ng tinamong sugat mula sa paputok. Sa buong bansa, umakyat na sa 163 ang firecracker-related injuries. Mas mataas ito sa 113 cases na naitala sa parehong period nung nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng JRRMMC, mas marami ang nabibiktima ng paputok dahil mas madali na itong bilhin lalo na ng mga kabataan. Ito ang designated area sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center kung saan dadalhin ang mga biktima ng paputok. Sa kanan ko, nakahilera na yung mga higaan para sa mga pasyente. Narito na rin yung mga medicines o mga gamot at medical supplies. Dito naman sa aking kaliwa, yan, tingnan natin. Ito naman yung mga aparato o medical tools na gagamitin sa mga pasyente sakaling kailanganing putulan ng bahagi ng katawan gaya ng kamay. Kung makikita ninyo, meron na ditong hand retractor set, barena at bone saw. Kapag ang sugat ay umabot sa buto at nabalian, kailangan po natin sila lagyan ng mga external fixator. Ito ay parang antena na nakabarena sa mga buto para ito ay madiretso at mabigyan lunas. Pero pag kailangan na kung putulan ng mga daliri, gagamitan po namin sila ng mga rongeur or mga bone saw. Para hindi na raw gamitin ang mga aparatong ito sa inyo, umiwas sa paputok at maghanap na lang ng alternatibong pampaingay. Cheryl, hindi malayo sa kinatatayuan ko ang emergency room o ER ng JRRMMC. Hindi kita sa camera pero may nakaantabay na triage officer at nurse dyan na naka-assign para nga sa mga mabibiktima ng paputok na isusugod dito. Cheryl, balik sa iyo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.